Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Ang tatalakayin naman natin ngayon ay tungkol sa disadvantage ng skim coat. Merong disadvantage ng skim coat na hindi itinuturo ng iba. Ang nakakalam lang nito ay yung mga nakaranas na o yung nakasubok na sa pagpipintura ng skim coat. Sa ibang mga napapanood ko kasi basta na lang paggamit o pag mamasilya, pag-apply ang itinuturo nila. Hindi nila itinuturo yung tunay na nangyayari o yung dapat mong gawin sa skim coat. Kasi hindi pwede yung hinalo mo na, binatak mo na. Hindi pwede yung ganun. Yun ang hindi ko nakikitang pinapaliwanag nila tungkol sa skim coat. Kaya maraming nagtatanong sa akin kung bakit nagbabakbak ang kanilang bahay dahil skim coat ang kanilang ginamit. Yun ang rason kung bakit nagbabakbak, ay sa preparasyon nagkakamali kasi sa skim coat napakasila ng skim coat. May mga technique dyan na hindi itinuturo o wala sa level na nakasulat sa skim coat. Ngayon ang tatalakayin natin yung disadvantage ng skim coat. Maraming klaseng skim coat, mayroong mura, mas mahina. Yung medyo mahal yun talaga ang makapit o mas matigas. Ang disadvantage ng skim coat ay nagchuchoki ang skim coat. Pag inabot na ng ilang taon yan, halimbawa meron ng 3 taon, humihina na ang skim coat. Ang dapat mong gawin sa skim coat bago mo ito ibatak ay basahin mo yung wool para kang nagpapalitada. Halimbawa yung palitada na ihahagis mo ay tuyong-tuyo yung wool, hindi masyadong makapit yun, magkakaroon ng kapak ang palitada pagka hinagis mo sa tuyong-tuyong hindi mo binasa yung hollow block, ibig kong sabihin. Kaya ang technique sa pag-apply ng skim coat ay parang palitada yan. Basahin mo yung halimbawa medyo rough o rough finish. Basahin mo yung konkreto. Para ka ring maglalagay ng hollow block, basahin mo lahat ng hollow block para kang nag-aasintada. Kasi pag pinaupo mo yung hollow block na tuyong-tuyo, hindi masyadong makapit yun, kailangan basahin mo. Ganon din ang technique sa skim coat, lalong lalo na sa labas. Halimbawa malakas ang sinag ng araw, kasi karamihan sa atin sa Pilipinas ay talagang mainit ang panahon. Pag dinirect mo yung skim coat, pag mainit pa yung konkreto, talagang mahina ang kapit. Yun ang disadvantage ng skim coat. Kaya ang payo ko, basahin nyo muna habang pag medyo natuyo na, pwede nyo nang batakan. Huwag nyo hayaan na babatakan na tuyo-tuyo yung konkreto. Ganon din sa loob. Medyo basahin din, kahit na nasa lilim, basahin din natin yung konkreto bago natin batakan ng halong-halong skim coat. Kailangan haluin mabuti. Ang pangalawa, halimbawa magbabatak ka ulit sa labas, dudublehin mo yung skim coat kasi marami pang partes na pangit, hindi ibig kong sabihin ay hindi pa makinis, ay papatungan mo agad ng skim coat. Hindi pwede yon. Kailangan bago mo patungan yung skim coat, huwag ka munang magliha, masilya ka lang ng masilya. Bago mo patungan yung binatakan mo, pag natuyo na, sabuyan mo ulit ng tubig. Kasi ang skim coat parang konkreto yan, parang palitada yan. 7 days mo siyang halimbawa bago mo palitadahan, basahin mo ng tubig. Pag napalitadaan mo na, basahin mo ng tubig sa loob ng 1 linggo para matibay. Ang skim coat naman pag nabatakan mo na,
at marami pang imperfection o kaya pangit pa sa paningin sa pagmamasilya mo, obligadong dodoblehin mo ng skim coat yon. Pero bago mo doblehin, huwag ka munang magliliha. Yun ang isa sa mga rason kung bakit nagbabakbak. Huwag ka munang magliliha kasi magkakaroon ng alikabok yun. Papatungan mo ulit yun, pero bago mo patungan yung skim coat para kuminis, basahin mo ulit ng tubig para lalamig yung skim coat na nauna mong minasilya. Pag natubigan mo o binasa mo ng tubig yung skim coat, yung wool na binatakan mo, pag medyo natuyo na siya at medyo malamig pa, halimbawa nakatapat yung araw, batakan mo na ulit ng skim coat. Kasi pag binatakan mo na tuyo yung skim coat, tapos na katapat ka pa sa sinag ng araw, kakapit yun. Pero pag nagliha ka na, makikita mo na talagang parang nagchuchuki pag nililiha mo. Yung pinatong mo na masilya, pag niliha mo, halos hindi na kumakapit yung ipinatong mo. Kaya kailangan pag technique sa pagmamasilya, medyo kapalan nyo na ng konti sa unang pasada. Tapos pag nagpatong kayo, yun lang ang technique, basahin nyo yung skim coat bago kayo magpatong ulit ng skim coat. Pangatlo, bago kayo magmatak ng skim coat sa wool, siguraduhin nyo lang na talagang malinis yung wool. Kasi konting alikabok lang ang nakakapit sa wool, kasi ang alikabok hindi mo makikita yan. Kailangan hanggat maaari pagtiyagaan mong basahin at i-brush o scuba brush, ganon, o kaya pagpagan mo, dublehin mo, kasi ang skim coat ay napakaselan. Pag minadali mo yan, mas mabilis din ang pagkasira ng pintura ng bahay mo. Siguraduhin na walang alikabok. Kung sa labas, pwede mo siyang i-brush ng scuba tapos siritan ng tubig para tanggal talaga yung alikabok. Pag natuyo, pwede mo na siyang batakan. Yun lang ang disadvantage na naranasan ko sa skim coat, kasi nangyari na sa akin yan. Dun pala sila, yung wall na pinabatakan ko sa kasama ko, pero pinalinis ko yun, ginamitan ng baby roller na may tubig. Pero yun, dun pala sila nag-cutting ng tiles. Yung kasama ko ay kampante naman ako na tubig yung ginagamit niya, baby roller, pinapagulungan niya, talagang medyo tumutulo. Kaya lang hindi na niya dinoble. Ang nangyari, nung binatakan namin, kasi pagka baby roller lang na may tubig at minsanan mo lang nilinisan, hindi talaga kakapit. Pagdating ng isang buwan yan, mag-aangatan na yung masilya mo. Kasi importante talaga primer at masilya. Pag skim coat naman, hindi ka pwedeng mag-primer. Mauna yung skim coat, parang palitada yan. Parang semento kasi ang skim coat. Yun ang disadvantage ng skim coat, napakaselan. Kailangan maselan ka rin, kasi skim coat ang unang kakapit sa bahay mo, hindi primer. Pagka umangat yung skim coat, angat lahat ng pintura mo. Simula primer mo, flat, pang-finish na pang-final, hanggang sa final na, magtataka ka na, maganda sa paningin mo. Pero pagdating ng ilang buwan o taon, nagtutuklapan o nag-aangatan yung masilya mo. Kaya yun ang disadvantage ng skim coat. Linisin mong mabuti. Number 1, linisin mabuti para ang bahay mo ay magtagal. Doon kayo maselan sa unang papatong sa wool nyo, lalo pag skim coat. Hindi gaya ng ibang masilya na kahit na hindi mo masyadong malinis, kapit na kapit talaga. Pero ang skim coat, konting dumi lang, hindi na yan kakapit. Mag-aangatan ang pintura, lahat damay. Tapos pang-apat,
ang skim coat ay kailangan mo siyang primeran ng Acrytex. May mga nagtatanong kasi kung ano ang dapat i-primer sa skim coat. Ang advice ko lang, Acrytex ang dapat mong i-primer, huwag flat latex. Pero yung iba na contractor kasi nagtitipid, flat latex. Pero para sa akin, matipid din naman ang Acrytex. Sa tingin mo lang ay mahal yung presyo, pero yung isang galon ay marami siyang mapupuntahan. Kaya yun ang disadvantage ng skim coat. Ayaw niya ng flat latex. Pwede ang flat latex kakapit pero hindi nagtatagal. Mas maganda talaga ang Acrytex. Solvent base ang Acrytex. Yun ang payo ko. Tingnan nyo pag na-Acrytex nyo sa ibabaw niya, lalong titigas yun. Ngayon pagka tapos nyo nang namasilyan, okay na lahat, lihain nyo na. Ang disadvantage lang ng skim coat ay talagang madaling lihain. Hindi mo siya pwedeng lihain ng number 100 kasi magkakaroon ng mga guhit-guhit. Kailangan 120 o 150 ang gamitin mong liha. Tapos pag naliha mo na, magpa-primer ka na ng Acrytex. Bago mo primeran, siguraduhin mong malinis na malinis yung wool mo. Yan ang lagi kong idinidiin na linisang mabuti. Kasi sa pagmamasilya, linisang mabuti. Kasi yung skim coat parang unang primer mo na yun. Yun ang unang kakapit sa konkreto. Pangalawa, Acrytex primer. Yun ang susunod na kakapit naman sa skim coat. Bakit i-Acrytex primer? Kasi yung susunod na ipapahid mo na dun ay pang final na. Mag-flat ka kung gusto mo, o kaya mag-elastomeric ka, mag semi-gloss latex ka, pwede na. Pang final na mga yun. Kaya lang pagka magpa-final na kayo ng gloss latex o elastomeric, ang payo ko lang, huwag nyong titipirin ang pang final na ipapahid nyo. Halimbawa gloss latex, na primeran nyo na, tapos nag flat latex isang mano, tapos dalawang manong gloss latex, sabihin nyo okay na. Para sa akin hindi pa okay yun. Mas maganda kung sa top coat nyo na gloss latex o elastomeric, hanggang 4 coating pataas, nasa sa inyo kung gusto nyo pang kapalan. Kasi pag makapal ang gloss latex o kaya elastomeric, pag magkaroon man ng crack yung wool nyo, hindi nyo makikita. Kasi pag makapal ang gloss latex at o kaya elastomeric o kaya semi gloss latex, pag makapal yan, parang rubber yan, parang rubberize. Kahit na banatin mo ng 5 guhit, hindi pa siya nahahati. Karamihan sa mga hairline crack ay maliliit lang, wala pang isang guhit. Pag isang guhit, malaki ng crack yon. Pero pagka makapal yung pinang top coat mo na gloss latex o kaya elastomeric, kasi karanasan na namin yan, yung mga project namin na makapal, matagal kumupas at hindi mo makikita yung mga crack kahit na nag-crack na yung loob niya. Yun ang tips ko sa inyo. 4 coating pataas, kahit 6 na coating, 6 na doble-doble, mas matagal, mas matibay. Doon nakikita ang pagka-rubberize ng pintura na top coat. Kasi pagka manipis lang, halimbawa 2 mano, 3, pag nagkaroon ng crack yan, hairline crack, lalo na sa labas, pag umulan, pumapasok sa hairline crack yung tubig. Doon ang umpisa ng pagbabakbak pamumuti ng pintura hanggang sa mapapasok yung globe. Pag napasok yung globe hanggang sa masilya mo, aangat na yung pintura mo. Lahat dami na. Kaya sa final, sa top coat, huwag nyong tipirin.
Thank you mga kapatid. Sana ay nakapagbigay ako ng kunting tips sa inyo. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat.